Ilang beses ka nang naputulan ng isdang malaki, yung tipong halos sumabog na ang dibdib mo sa kaba, yung tinatawag na the one that got away, tapos ang sinisi mo ay ang sarili mo o di kaya ang tindi ng laban ng isda. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na malamang hindi ikaw o ang isda ang may kasalanan? Paano kung ang salarin ay yung bagay na nakasabit lang dyan sa reel mo sa loob ng maraming buwan or baka taon pa nga? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang paksa na madalas nating binabaliwala, ang tamang panahon para palitan ang ating tansi. At maniwala ka, sa huli, malalaman mo ang isang simpleng katotohanan na babago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong gamit. Kaya ito ang tanong ko sa iyo. Kailan ka huling nagpalit ng tansi? Maging tapat ka, i-comment mo sa baba. Lahat tayo ay dumaan dyan. Ang pakiramdam ng biglang pagluwag ng linya, ang tunog ng paglagutok, at ang kasunod na panghihinayang. Sayang, yung agad ang nasa isip natin. Ang nakagawian kasi ng marami sa atin, lalo na yung mga matagal ng mangingisda, ay may kasabihang hanggat hindi pa napuputol, okay pa yan. Ginagastusan natin ng malaki ang ating mga rod at reel, pero pagdating sa tansi, doon tayo nagtitipid. Ang hindi natin naiisip, ang tansi, ang pinakakritikal na koneksyon natin sa isda. Ito ay isang consumable, isang bagay na talagang nauubos at nasisira. Hindi ito permanenteng parte ng gamit mo. Araw, tubig alat, alikabok, gasgas sa bato. Lahat yan ay unti-unting pumapatay sa lakas ng iyong tansi. Kahit hindi mo pa nakikita. Simulan natin sa pinakahalata. Ang unang senyales ay nasa itsura mismo ng tansi. Para sa monofilament, tingnan mo kung may pagbabago sa kulay. Kung ang dating matingkad na kulay, berde o asul, ay nagiging maputla na o parang naninilaw, sinyalis yan ng pagkasira dahil sa sikat ng araw. Minsan naman, nagiging cloudy o malabo ito, lalo na kung madalas mababad sa maruming tubig. Isipin mo na lang, nasa umaga ka sa Pampang, sisilipin mo ang spool mo. Kung ang tansi mo ay mukha ng pagod at kupas, malamang ay pagod na nga talaga ito at anumang oras ay bibigay na. Huwag mong baliwalain ang simpleng inspeksyon na ito bago ka pa man maghagis. Ito ang pinakamadaling paraan para malaman kung kailangan na ba itong isa lang sa retirement. Ngayon, gamitin naman natin ang ating mga kamay. Ang pangalawang sinyalis ay ang pakiramdam o testura ng tansi. Dahan-dahan mong islide ang iyong hinlalaki at hintuturo sa kahabaan ng unang ilang metro ng iyong tansi. Ano ang nararamdaman mo? Dapat ito ay makinis at walang anumang kakaibang umbok o gaspang. Kung may naramdaman kang parang magaspang na bahagi, mga maliliit na kinks o tupi o mga flat spots kung saan parang numipis ang tansi, iyan ay malinaw na babala. Ang mga imperfeksyong ito ang mga weak points o mahihinang bahagi ng iyong linya. Diyan mismo unang-unang bibigay ang tansi kapag sumabak sa matinding laban. Isipin mo na lang na may malaking isda na humihila. Lahat ng puwersa ay doon sa maliliit na sirang iyon na pupunta. Narito ang isang praktikal na gawain. Bago ka umalis ng bahay, ugaliin ang mabilis na visual at physical inspection. Hilahin mo ang halos 10 metro ng tansi mula sa dulo. Suriin mo itong mabuti sa ilalim ng magandang ilaw. Hanapin ang mga nabanggit nating senyales. Pagbabago ng kulay, pagiging magaspang, at mga tupi-tupi. Ito ay tatagal lang ng 1 minuto, pero maaaring mailigtas ka nito mula sa ilang oras ng kabiguan sa tubig. Maraming mangingisda ang nasasabik ng pumunta sa pamingwitan kaya nakakalimutan na nila ang mahalagang hakbang na ito. Naaalala lang nila na dapat pala chinek ang tansi kapag huli na ang lahat,
Kapag nakawala na ang isda, huwag kang maging isa sa kanila. Ang paghahanda ay susi sa matagumpay na pangingisda. Pag-usapan natin ang isang katangian ng monofilament line na tinatawag na memory. Kung ang tansi mo ay matagal nang nakatambak sa iyong reel, mapapansin mo na kapag hinila mo ito, nagiging kulot ito or parang spring na ayaw nang bumalik sa dati. Yan ang line memory. Bagamat normal ito sa mono, ang sobrang memory ay isang masamang senyales. Ibig sabihin nito, tumigas na ang tansi at nawala na ang pagiging flexible nito. Ang resulta, mas madali itong magtangle or magbuhol-buhol kapag nagcast ka. At higit sa lahat, mas marupok na ito at madaling maputol. Isipin mo ang isang lumang plastic. Kapag tinupi mo, hindi na ito bumabalik sa dati at kung pipilitin mo, mababali na ito. Ganoon din ang nangyayari sa tansing may matinding memory. Isang malaking tanong, gaano ba talaga kadalas? Ang sagot ay depende sa dalas ng iyong paggamit. Kung ikaw ay isang weekend warrior na halos linggo-linggo nasa tubig, mas mabilis masisira ang tansi mo. Para sa iyo, ang pagpapalit ng monofilament line tuwing 3 hanggang 6 na buwan ay isang magandang panuntunan. Ngunit kung ikaw naman ay paminsan-minsan lang mamingwit, siguro 1 beses sa 1 buwan o mas madalang pa, maaaring tumagal ng 1 taon ang iyong tansi. Ang mahalaga ay ang regular na pag-check. Isipin mo ito, kung nagmamaneho ka ng kotse araw-araw, mas mabilis kang magpapalit ng langis kumpara sa isang taong tuwing linggo lang ito ginagamit. Ganoon din ang lohika sa ating mga tansi. Ang pinakamalaking kalaban ng ating tansi, lalo na ng monofilament, ay hindi ang isda kundi ang araw. Ang ultraviolet o UV rays mula sa sikat ng araw ay unti-unting sinisira ang chemical composition ng nylon. Ito ay tinatawag na UV degradation. Dahil dito, ang tansi ay nagiging marupok or brittle. Isipin mo yung mga upuang plastic o mga balde na naiiwan sa labas ng bahay. Sa katagalan, kapag nasinaga ng araw, nagiging marupok sila at madaling mabasag, di ba? Eksakto. Ganoon din ang nangyayari sa tansi mo. Kaya kahit hindi mo pag-aanong nagagamit ang iyong gamit, kung lagi naman itong nakababad sa araw habang nangingisda ka or nakaimbak sa lugar na nasisikatan, humihina pa rin ito. May pagkakaiba ba ang pangingisda sa tubig alat at tubig tabang? Oo, malaki. Ang tubig alat or salt water ay mas matindi ang epekto sa ating gamit, kasama na ang tansi. Ang asin ay corrosive at pinapabilis nito ang pagkasira ng halos lahat ng materialis. Ang mga maliliit na kristal ng asin na naiiwan sa iyong tansi kapag natuyo ay parang maliliit na liha na kumikiskis dito at sa iyong rod guides. Kaya kung ikaw ay madalas mangisda sa dagat, mas kailangan mong maging masipag sa pangangalaga. Isang magandang ugali ay ang pagbanlaw ng iyong reel at tansi gamit ang tubig tabang pagkatapos ng bawat gamit sa dagat. Ito ay simpleng paraan para maalis ang mga naiwang asin at mapahaba ang buhay ng iyong gamit. Isang bagay na hindi natin gaanong napapansin ay ang friction o alitan sa pagitan ng tansi at ng mga guides or singsing ng ating rod. Sa bawat paghagis at paghila mo, ang tansi ay kumikiskis sa mga guides. Kung ang iyong mga guides ay may gasgas, may kalawang o may sira, para kang nagdaan ng tansi sa isang maliit na lagari. Unti-unti nitong ginagasgas at pinapahina ang iyong linya. Kaya't ugaliin ding suriin ang loob ng iyong mga rod guides. Gamitin ang dulo ng isang cotton bud or bulak. Kung sumasabit ang bulak, ibig sabihin ay magaspang ang loob ng guide mo at kailangan na itong ayusin or palitan. Tandaan, ang buong sistema
ay kailangang nasa mabuting kondisyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong palitan ang buong spool ng tansi. Minsan, sapat na ang magbawas lang. Ang unang 10 hanggang 20 metro ng iyong tansi ang laging sumasabak sa matinding pagsubok. Ito ang laging nabipilad sa araw, kumikiskis sa mga bato at halaman sa ilalim ng tubig at tumatanggap ng pinakamalakas na stress mula sa paghila ng isda. Kaya kung napansin mo na ang dulo lang ng iyong tansi ang may sira, maaari mong putulin ang bahaging iyon. Isang magandang kasanayan ay ang pagputol ng ilang talampakan ng tansi pagkatapos ng bawat pangingisda, lalo na kung marami kang naging sabit. Ito ay isang murang paraan para laging sariwa at matibay ang iyong business end o ang dulo ng iyong linya. Okay, bigyan natin ng pangkalahatang gabay or rule of thumb para sa pinakakaraniwang tansi, ang monofilament. Kung ikaw ay isang aktibong mangingisda, yung tipong 2 hanggang 4 na beses sa isang buwan kung bumanat, isang magandang patakaran ay pilitan ng iyong mono tuwing 6 na buwan. Kung mas madalas ka pa diyan, baka kailanganin mo itong palitan tuwing 3 buwan. Kung ikaw naman ay paminsan-minsan lang, baka umabot ng 1 taon. Pero tandaan, ito ay gabay lamang. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang regular na inspeksyon. Kung ang tansi mo ay nagpapakita na ng mga sinyalis ng pagkasira kahit 1 buwan pa lang, huwag mag-atubiling palitan ito. Mas mabuti ng sigurado. Paano naman ang fluorocarbon? Ang e-fluoro ay kilala sa pagiging mas matibay at mas abrasion resistant o mas hindi tinatablan ng gas-gas kumpara sa mono. Mas matagal din itong masira dahil sa UV rays. Dahil dito, mas matagal ang buhay nito. Ngunit, hindi ito immortal. Ang fluorocarbon, lalo na kapag tumagal, ay maaaring maging mas matigas at marupok. Mas sensitibo rin ito sa mga kinks o tupi. Kapag nagkaroon ito ng matinding tupi, malaki ang nababawas sa lakas nito. Kaya para sa fluorocarbon, mas pagtuunan mo ng pansin ang pisikal na inspeksyon para sa mga gasgas at tupi. Bagamat mas mahal ito, kailangan pa rin itong palitan kapag nagpakita na ng senyales ng pagkasira. Iba naman ang kwento para sa braided line. Ang braid ay gawa sa mga hibla ng materyales tulad ng Dyneema or Spectra, kaya't ito ang pinakamatibay at pinakamatagal sa lahat. Halos hindi ito apektado ng sikat ng araw. Ang senyales ng pagtanda ng braid ay iba. Una, ang pagkupas ng kulay. Bagamat hindi nito direktang naapektuhan ng lakas, senyales ito na luma na ang linya. Ang mas mahalagang tingnan ay ang fraying o ang paghihiwa-hiwalay ng mga hibla. Kung ang iyong braid ay mukha ng buhaghag o parang buhok na may split ends, oras na para magbawas o magpalit ang isang spool ng dekalidad na braid. Kung aalagaan, ay maaaring tumagal ng ilang taon. Narito ang isang matalinong diskarte para sa mga gumagamit ng braided line para makatipid. Dahil ang nasisira lang naman madalas ay ang unang 50 metro ng braid, maaari mong i-reverse or pagbaligtarin ang linya sa iyong spool. Ang gagawin mo ay ilipat ang buong tansi sa isang bakanting spool at pagkatapos ay ibalik mo ito sa iyong reel. Ang mangyayari, yung bahagi ng tansi na nasa ilalim at hindi pa nagagamit ay mapupunta na ngayon sa labas. Para kang may bagong tansi ng hindi gumagastos. Ito ay isang napaka-praktikal na paraan para mapahaba ang buhay ng iyong mamahaling braided line. Gawin ito kapag ang dulo ng iyong braid ay kupas na at medyo buhaghag na. Pag-usapan natin ang isang maling kaisipan. Ito ay ang mahal ang tansi, kaya dapat tipirin. Oo, may mga tansi na mahal,
lalo na ang dekalidad na braid at fluorocarbon. Pero isipin mo ito, ano ang mas mahal? Ang halaga ng isang bagong spool ng tansi o ang halaga ng panghihinayang kapag naputulan ka ng isda ng buhay mo? Yung isdang ipagmamalaki mo sana sa lahat, yung isdang pinapangarap mong mahuli. Ang tansi ay isang murang insurance policy. Ang paggastos ng ilang daang piso para sa bagong tansi kada ilang buwan ay maliit na halaga para sa kapayapaan ng isip at kumpiyansa na kapag may bumanat na malaki, handa ka. Gusto mo ba ng isang napakasimpleng pagsubok na maaari mong gawin kahit nasa gitna ka pa ng pangingisda? Ito ang tinatawag na kutkot test. Matapos mong makipaglaban sa isang isda or matapos kang sumabit, hilahin mo ang ilang piye ng tansi. Dahan-dahan mong kutkutin o kaskasin ng iyong kuko ang tansi. Kung makinis ang pakiramdam, maganda. Pero kung may maramdaman kang kahit kaunting gaspang or umbok, parang may kumakapit sa kuko mo, malaki ang posibilidad na may nick o maliit na sira ang bahaging iyon. Putulin mo agad ang bahaging iyon hanggang sa maging makinis na ulit ang maramdaman mo. Ang maliit na gasgas na iyan ay maaaring maging sanhi ng malaking kabiguan. Mayroon pang ibang mga kalaban ang iyong tansi na hindi mo marahil naiisip, mga kemikal. Ang mga bagay tulad ng insect repellent, lalo na yung may DEET, sunscreen, gasolina, or langis, ay maaaring makasira sa integridad ng iyong tansi, lalo na sa monofilament. Kapag nag-a-apply ka ng mga ito, iwasang madikit sa iyong spool ng tansi. Kung aksidenteng mangyari ito, punasan mo agad. Ang mga chemical na ito ay maaaring magpahina sa nylon at gawin itong marupok nang hindi mo namamalayan. Ang pangingisda ay madalas na may kasamang iba't ibang gamit, kaya't maging maingat sa posibleng kontaminasyon ng iyong linya. Ang pangangalaga sa tansi ay hindi nagtatapos sa tubig. Mahalaga rin ang tamang pag-iimbak o storage. Ang pinakamasamang lugar para iwanan ang iyong fishing gear ay sa loob ng kotse, lalo na sa trunk kung saan sobrang init. Ang matinding init ay nagpapabilis sa pagtanda ng tansi. Ang pinakamainam na lugar para itago ang iyong mga gamit kasama na ang iyong mga extra na spool ng tansi ay sa isang lugar na malamig, tuyo at madilim, malayo sa direktang sikat ng araw. Ang simpleng pag-iingat sa storage ay malaki ang maitutulong para mapanatiling nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong tansi sa mas matagal na panahon. Balikan natin ang kasabihan ng mga nakakatanda na okay pa yan hanggat hindi napuputol. May punto ba sila? Sa isang banda, ito ay nagpapakita ng pagiging praktikal. Ngunit sa modernong pangingisda, kung saan ang mga materyales ay mas high-tech na, kailangan din nating maging mas matalino. Hindi na sapat ang umasa lang sa swerte. Ang teknolohiya sa likod ng mga tansi ngayon ay pino, pero meron pa rin silang expiration date. Ang pagiging proactive sa pagpapalit ng tansi bago pa ito maputol ay tanda ng isang seryoso at matalinong mangingisda. Hindi ito pagiging maarte. Ito ay pagiging handa. Huwag nating hayaan na ang mga lumang kasabihan ang maging dahilan ng ating kabiguan. Huwag nating kalimutan ang mental na aspeto ng pangingisda. Kapag alam mong bago at matibay ang iyong tansi, mayroon kang kumpiyansa. Kapag may kumagat na isda, ang iniisip mo ay kung paano mo ito lalabanan, hindi kung sana hindi maputol ang tansi ko. Ang pag-aalinlangan na iyan ay nakakasira sa diskarte at sa buong karanasan. Ang pangingisda ay para mag-relax at mag-enjoy, hindi para ma-stress. Ang pagkakaroon ng tiwala sa bawat parte ng iyong gamit mula sa dulo ng rod hanggang sa hook ay napakahalaga.
At ang tiwalang iyan ay nagsisimula sa isang sariwa at maaasahang tansi. Ito ay puhunan sa iyong kapayapaan ng isip. Bilang huling paalala, laging isipin ito. Ang iyong tansi ang iyong lifeline. Ito ang nag-iisang bagay na kumukonekta sa iyo sa isdang pinapangarap mo. Maaaring ang ganda ng iyong rod, ang kinis ng iyong reel, at ang talas ng iyong hook. Pero kung ang iyong tansi ang iyong lifeline, ang pinakamahina sa lahat, baliwala ang lahat ng iyon. Ito ang pinakamurang parte ng iyong setup, pero ito ang may pinakamalaking responsibilidad. Huwag na huwag mo itong titipirin o babaliwalain. Tratuhin mo ito ng may respeto at palitan mo ito kapag kinakailangan. Dahil sa huli, ito ang magdidikta kung ang kwento mo ay tungkol sa tagumpay o sa isa na namang panghihinayang. Kaya, ano ang natutunan natin? Napag-usapan natin ang mga visual na senyales tulad ng kupas na kulay at ang mga pisikal na senyales tulad ng magaspang na pakiramdam. Nalaman natin na ang iba't ibang uri ng tansi ay may iba't ibang haba ng buhay. Pero ang pinakaimportanteng punto, ang eto na yun moment ay ito. Huwag mong ituring ang tansi bilang permanenteng gamit. Isipin mo ito bilang gasolina ng iyong sasakyan. Kailangan itong palitan ng regular para makarating ka sa iyong destinasyon. Ang pagpapalit ng tansi ay hindi gastos. Ito ay isang napakaliit na puhunan para maiwasan ang pinakamalaking sakit ng damdamin sa pangingisda, ang maputulan ng trophy fish. Ito ang pagbabago sa pag-iisip na kailangan nating lahat. Maraming salamat sa panunood, mga kahabi. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating video. At ngayon, para sa inyo, ito ang tanong ko, ano ang pinakamalaking isda na nakawala sa iyo dahil sa lumang tansi? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig yan.